Ayan na siya. Ayan na laki. Laki, Julie. Masarap. Masarap yung malaki. Yung malaki. Masarap yung malaki. Good morning, everyone. Baliktad pala yung hat ko. Good morning. Magtuturo na kami. Ay! Nadudumihan pala to. Kuya. Good morning. Kuya? Opo. Oo. Pipick upin lang tayo. No? Siya, di ba? Ay, hindi. Mamaya. Pinick up lang tayo. Ah, hindi siya yun. Ay. Ay. Hi, kuya. Ako po si Julie. Hi, Marila. Opo. Marila, sagot sa klase. Yung first place sa pinuntahan namin is Bitoga Cliff. 8 AM kami nakarating dito and mas okay kung mas maaga pa since may pila agad nung pagkarating namin. And tatawagin na lang kayo kung kayo na yung next dun sa spot na yon na magpipicture or video. Mamma mia. Here we go. Kala ko parehas kami ng outfit ni ating. Dito muna kami nag-picture sa spot na to and sobrang ganda rin dito, guys. You can check my Instagram for the reference photos and posting ideas. And I think mas okay din yung spot na to if ever sunset kasi golden hour, but nagawan pa rin ng paraan ni Kuya June and sobrang ganda pa rin ng mga pictures namin. Then, ayun, tatawagin na lang kayo pag kayo na yung next sa cliff. Iba pala yung bayad dito, guys. 50 pesos per head. Yung pictures and videos. And buwis buhay shots to, guys. Yung human drone. Ito yun. So, and nakakatakot din mismo dun sa, dito sa pwesto na to, sa cliff. So, be careful na lang. And, syempre, aura pa din. Kuya, puto. Kuya, yung phone. Hello. Gusto mo na malalim, ha? Dara kayo itong Katakot! Sige pa! More! Dito naman yung next na spot. So, ayun, balik uli kay Kuya June, ang aming photographer and videographer. Yan, enjoy nyo lang, guys. And this time, sobrang konti pa lang ng tao. So, hindi pa masyadong maraming photobombers. As you can see, dumadami na yung tao. So, mas okay talaga na maaga kayo pumunta dito sa Bitoga Cliff para less din yung photobombers. Nakailang oras Okay tayo? po. Ha? 2 hours? 2 hours. Okay, tapos na kami dito sa Bitoga Cliff. Katakot yung mga cliff. Buwis buhay shot. Kuya Junmar. Saan ba sunod mo, kuya?
After Pitogo Cliff, papunta naman kami ng Balete Old Tree. Magpapa-fish pa kami. And now we are here at Balete Tree. 20 pesos entrance fee. This is my second time here in Siquijor and ang dami rin talaga nagbago. Kung napanood yun na yung part 1 nung Siquijor trip namin, halos yung Paliton Beach lang ata yung nabalikan ko for the second time. The rest, puro bago na talaga. So, worth it balikan if ever matagal na kayo last na pumunta dito. Or maybe before existing na siya, hindi ko lang siguro napuntahan. Then for today, yung Pitogo Cliff, ayun, first time ko rin pumunta doon. Itong Balete Tree, napuntahan ko rin before and may nagbago. Yung mga isda guys, sobrang laki na nila. Dati hindi naman ganito. Hindi mo makakagat ako niya. Hindi mo. Ala, laki! Ay, hindi. Uy, masarap yung ano niya. Talaga? Oo, masarap siya mag ano. Masarap talaga, masarap. Masarap siya mag-massage. Sige pa, wala na. Sige pa, ayan. Sige pa, masarap. Wala na, tapos na. Wala akong kalyo. Ayan, doon ka sa isa. Doon ka sa isa. Doon ka sa isa. Yan. Masarap siya mag-massage. Ayaw nga, laki. Shit. Tilapia. Pagkagat ko na kayo. Fish pa. Ang laki. Ayaw nga, masarap. Nakakagulat lang. Last day na to ngayon, ma'am. Opo. Uy, ano yung mali sa akin? Ayan na siya. Ayan na naman. Laki, Julie. Masarap. Masarap yung malaki. Yung malaki. Masarap yung malaki. Ayan na, sa'yo naman. Sa'yo naman. Yan na. Mas malaki higop niya. What? Higop niya. Cute nila. Ayan pa isa, babe. Oh my gosh. Oh my God. Ayaw niya. Ayan, sarap nga. Ba't na yung malaki? Tapos na kami magpas-pas sa mga tilapia. Meron din silang souvenir shop dito. Meron love potion, meron din himag oil, and yung mga keychains. Alam nyo na, yung mga labubus ng Siquijor. Kapitanan Broom Shop. Ready for take-off. Dito naman sa Kapitanan Broom Shop, walang entrance fee, pero ayun, pwede kayong mag-donate any amount. Na-curious talaga kung paano pinipicturean to. So, ito pala siya. May platform kung saan ka tatalon habang hawak mo yung broom. Buseng. Asan mo buseng? Disney princesses. And now we're here at San Isidro Labrador Parish, also known as Lazig Church. Hindi ko matandaan kung napuntahan ko ba to before. Anyways, wala na, makakalimutin na ako. So, pumasok kami sa glit dito para magpasalamat sa safe na travel, and also it's Garlene's birthday that day. And nagpasalamat din siya for another year of life. And now we're here at Lazig Convent. It's one of the largest and oldest convents in the Philippines and even in Asia. Entrance fee is 30 pesos per head. Sobrang peaceful ng vibes dito, but at the same time, medyo creepy din talaga. Alam nyo na yun. Ito pa yung convent, pinakamalaking convent sa buong Asia. Ito. Tapos itong yung mga bubong yan, yung mga bato sa dagat. Mga corals ba. So, panahon pa ng mga Kastila. Sila po yung gumagawa niya. Wala pa yung mga wala pa yung semento, halo. Yung pinandikit nila is yung itlog. Itlog na puti. Oo. Dito yung mga sahe, pinapalitan na to, parang bago lang preserve. Dati wala pa itong pako. Mga kakay pa rin yung lahat niya. Oo, parang museum na. Marami pa yung nakikita dito. Doon sa picture mo kayo ba? Pasok!
Picture. Okay. Ano ba? Ganun. Wala nakakatakot. Natakot sa ano. Ba't naman ganito po pinost ko? Kasi parang ano, may... Ayan. Kuya, ano to? Bakit ano? Mga sinuot to ng... Ah! Wala, ayaw mabukas ng ano, nakatakot lalo yun. Hey! Para akong na-check. Ah, grabe. Nakakatakot siguro dito pag ano, gabi. Makita kong ganito to. Kapag first time pala tayo dito, man. Dito kayo pumasok, Oo. nakakatakot talaga. Nakatakot. Tapos na po kami sa Lassie and next na ang Cambugahay Falls. Cambugahay Falls. Ang favorite spot. Yes. Magala Tarzan. And nandito na kami sa pang 5th na spot. And dito yung Cambugahay Falls. I-ready nyo yung paa nyo guys, pababa at pabalik din, pataas, since 138 steps ito. Napuntahan ko na rin to before, pero meron akong gamit na life vest nun, and sa pinakababa lang kami tumalon nun, sa 15 to 20 feet. This time, inuna muna namin yung second level. Nag-run pa rin ako ng life vest, pero alam mo yun, hindi ko rin siya nagamit, kasi sabi ko, itatry ko pa rin talaga na walang suot na life vest. And sobrang kabado ako niyan. But at the same time, medyo confident naman na dahil marunong naman ako mag-floating. So, ayun, sobrang na-enjoy ko tong activity na to, guys. But, be careful pa rin and be safe and trust your instincts kung gusto nyo itry yung ganito. Make sure na safe pa din kayo. 20 pesos each yung bayad. Only jump na siya. Pero per platform siya. So, bawat levels, 20 pesos yung babayaran mo. At syempre, hindi mawawala yung human drone. Before talaga walang ganito, nauso na lang talaga. Nakatatlong talon din ako dito. And after nyan, nag-rent kami ng balsa, 100 pesos. Balikan lang to, so dalawa kaming sumampa. And gumawa na lang ng way si kuya para magkaroon kami ng solo pictures and videos doon sa balsa. Alam nyo, akala ko dati, once na napuntahan ko na yung isang lugar, parang ayoko na siyang balikan. But this time, nagbago yung perspectives ko na ang saya pa rin palang balikan yung mga lugar na napuntahan ko na before. And ang sayang gawin yung mga bagay or activities na dati takot na takot akong gawin. But this time, naging confident na ako. And sobrang sarap sa feeling na gumawa ng bagong memory sa lugar na to. Year 2019 yung last na talon ko dito. And this time, grabe, very fulfilling for me na magawa talaga to without a life vest. Isang beses lang ako tumalon dito and okay na ako dun, sabi ko, kasi pagod na rin talaga ako and gutom na. And nire-ready ko lang yung legs ko pabalik sa taas dahil 138 steps yun. After namin sa Cambugahay Falls, dahil sobrang gutom kami, dahil ang tarik ng tinaas namin pabalik. Ayun, dito na-recommend ni Kuya Jun yung kainan kung saan kami nag-lunch ng bongga para meron kaming energy sa next na place. Kami kumain sa Enchanted City Hall. Sarap ng food nila dito. Enchanted by Taylor Swift. I was enchanted. Ay ko. May energy na uli kasi husog na. Play Enchanted by Taylor Swift. And now we're on the way to Salagdaong Beach. But first, meron munang dadaanan na photo spots dito. Parang Bilar man-made forest siya. Yung peg niya. Ang ganda mag-picture. And sobrang giving talaga ng weather. Minanifest ko talaga na magkaroon ng magandang weather sa travel namin dito sa Siquijor. And we are here at
parang man-made forest nila. Parang Bohol din. Alam mo yun, yung Bilar man-made. And meron din sila dito. Wow! Pwede rin. Bakit na? Bayan! Nag-picture. Hala! Nabasag ko yung ano ko. Camera ko. Hala, nabasag. Nag-picture ko. Eh! Hanap na ng kapalit. Yun lang. Ma'am, nalang kayo 30 pesos, ma'am, para matalang ka 400. Wala na pong bariya. Magkano po? Ano Bakit na? parking sa motor, ma'am? 20 pesos. 130 lahat po. Kulang siya o 1 ma'am. May bariya ka? Wala na akong bariya. Ikaw pa. Wala masusunog. Saan po? Taas? Taas tayo? Dito sa taas. Ikat mo yan. Bloopers na. Nanginginig yung tuhod ko kanina. Hindi ko kaya. Aray, sumabit yung balis. Hindi ko alam kung tatalon ako. Tatalon mo ako. Mas matagal pag gumanon ka. Kaya? Ma'am, sigurado ba? Tatalon na lang sila mag... Meron pala mo, kung hindi mo kaya, ito. Oo. Sige, ano nyo na lang. Ano, si Chef, Alam nyo ba, nag-enroll ako ng survival swimming lesson noon. Okay, nakakapag-threading ako, naging confident ako noon sa pool yun, ha. Pero nung nasa dagat na ako, talagang nawala yung confidence ko na mag-try na mag-threading doon or lumangoy. So, doon na lang ako sa kung saan ako kampante, which is yung magpa-floating ako since yun nga yung kaya ko para makasurvive doon sa dagat pag tumalon ako. Go! Alam mo yun, hindi naman ako takot, pero syempre hindi ako confident na gawin yung mga bagay na hindi ko pa totally napapractice. And then nakakaya din talaga na humingi ng tulong sa iba. What if malunod ako dyan? So ayun, hindi ko na siya tinatry. Nag-play safe na rin ako at the same time, sabi ko nang gagawin ko pa rin to kasi ayoko nang palampasin yung opportunity na nandito na ako sa lugar. Ayokong pagsisihan na umuwi na naman akong walang ginawang ganitong klaseng activity. A few moments later. Then, ayun, umulit-uli si ante mo kasi makulit. Gusto ko talaga maganda yung position ng pagtalon ko. Kaso guys, ayun. Nasa tubig ka naman. Tapos, hindi ko malaman kung anong pwesto ko kasi kada talon ko, para ko lumilipad, ini-spread ko yung arms ko. So, ayan. Hanggang sa tumagal na ako dyan sa edge at kinabahan na lalo. 1, 2, 3, talon! Give float. Hindi pa rin maayos talaga. Sumuko na lang yung nipple cover ko. So, yun. Plus na yan. And then, hindi na ako umulit.
Kakatapos ko lang tumalon. Dalawang beses ako tumalon kasi hindi ko maayos yung position ng talon ko, parang laging lumilipat. Pero at least sa katalon, nung unang punta ko dito, year 2019, hindi naman ako nakatalon. Wala, pumunta lang kami dito. Tapos hindi ako tumalon kasi natakot ako. Hindi naman ako marunong lumangoy. Pero marunong ako mag-floating. So, nag-floating na lang ako pag talon ko. Lakasan lang ng loob yan, guys. Wow, the best yung experience. Ito si ate girl. Itong malakas loob na ito. Doon siya sa mataas tumalon. Magpa-prep na kami kasi pupunta na kami sa may kawayan. Pero sana may slot pa kami doon at makapag-picture kasi mahaba laging kilo doon sa Kawayan Resort. Finally, nakarating na kami dito sa Kawayan Resort. Past 5 na neto and 5 PM kasi ang cut-off nila. Nakiusap na lang kami na kung pwedeng ihabol kami na last na magpipicture. And this time, meron pang ongoing na nagpipicture na guest sa baba. So, kailangan namin mag-antay. And hopefully, makaabot kami before na mag-sunset. Kami yung pinakalusa nag-picture. Sobrang ganda. Nakapag-picture kami bago lumubog yung araw. Yun na yung last na spot namin kasi hindi na rin kami abot sa Paliton. Hindi na kami nakapag-human drone. Yung sa swim. Pero okay lang. Nasulit naman dito. Sabi na, that's it for today's tour. Last day na namin sa Siquijor ngayon. Then bukas ng umaga yung alis na namin. Pabalik ng Dumaguete. Grabe, hingal! Welcome to Siquijor, pero pauwi na kami. pauwi na talaga kami, guys. Sinabol lang namin to kasi hindi kami nakapag-picture dito. Wala pa akong makeup. Dito mo? Dalawa ka dito mo? Okay. Bye-bye. Yes, see you again. Again. Sige ma'am, ingat po. Thank you. Bye. Dito na kami sa Port of Siquijor kasi 6 AM yung nag-look namin na ferry, yung ocean jet. Wow! It's a beautiful day. The clouds and the sky is giving. It's giving. It's giving sunset. Sunset. Bye, Siquijor!
Andito na kami sa loob and magbabayad kayo ng terminal fee 14 pesos and i-claim nyo yung ticket nyo sa Ocean Jet. Sa Klook pala kami nag-book uli, pauwi. Use my discount code para makasave pa kayo. And then, meron silang check-in counter para sa mga baggage. In charge kasi. Meron silang charging port area and sakto, kailangan ko talaga mag-charge para sa mga gadgets ko. Phone. My God. Buti na lang meron sila dito. Dito sa City Harport. Boarding gate. Yeah. Dito na kami sa port. We're going back. Saan tayo pinagkaiba na? Malaki din. 200 plus lang sa Roro. Banggo ba tayo? Ito yung Ocean Jet. Ito yung mga Roro. Ay, yan pala. Grabe ang sunrise. Good morning. H. Touchdown. Dumaguete. Dito kami sa Jollibee Dumaguete para mag-loto. Grabe yung gutom tanghali yung last na kain namin. Ang pangkain kagabi. Sinundo na ako ng tour guide ko para sa Dumaguete tour and then si Gar naman, biyahe na siya ng Pamanila so diretso na siya ng airport. Ah! Nasa loob ng ano. Ayan. Kapag ano, yung hindi pa siya bumubuka, ganito yun. Yung buntot niya. Ganyan. Ah, okay. Ano kayang... Ayan, ito yung mga bagong ano. Diba? Mm-mm. Anong tawag dito? Yung tawag naman ito ng Julis, ito yung tinatawag na Lovebird Plan. Alam ko. Di ba sa Maynila, yung langgam is gumagapang pa? Ah. Dito sa amin yung langgam lumilipad na. Ay, langgam na lumilipad. Oo, ay yung mga no. Sa Maynila, yung langgam gumagapang pa, pero pag dito sa Valencia, lumilipad na. Yung ano kasi Ma'am Jol, yung ibon, langgam yung tawag sa amin. Langgam? Yung ibon, langgam yung tawag sa amin, kaya lumilipad na. Ay, walang... Kaya ay, yun yung ano sa inyo. Dito na ako sila. Sige, go. Natatawa pa rin ako habang ine-edit ko to. Na-realize ko talagang ganito ko guys. Once na meron kang banat, may pick-up lines or joke man yan, lagi akong slow or hindi ako maka-pick up and parang feeling ko lagi akong curious or seryoso sa mga sinasabi. Parang ganun. Anyways, ayun, maaga ako nasundo ni Kuya Jen and sarado pa yung Tierra Alta. So, ang inuna muna namin dito sa Kataal Museum and andito yung mga antiques, mga gamit na from World War II pa. And then, ayun yung mga luma nilang damit na ginamit sa war. Ito naman yung grenade. Kuya, ano uli briefing neto? Yung ano nito, ma'am? Ito yung history ng World War II, ma'am. World War II lang to, yung mga and then, dito. yung owner nito, ma'am, is yung uncle niya, veterans, tapos yung yung tatay niya is chief officer sa Suliman University dati, and then yung owner nito, ma'am, is 4 years old pa daw siya, ma'am, nung umulap siya nito, ma'am. Nakita mo yung mga furl niya doon, ma'am? And then yung mga black furl niya nandyan sa ma'am. Black Pearl? Oo, meron dyan, ma'am. Wala ba si Sergeant sa loob? Nag-enter din yun, ma'am, eh. Wala, walang tao. Tsaka meron din siyang dyan, ma'am, yung buto ng mga veterans, ma'am, hindi yung iba, ma'am, sinurrender niya. Pero ayan, ma'am, is may certification na po siya na nakadispose po lahat yung bomb dyan, ma'am, kaya hindi, safe na yan, ma'am. Ah, safe. Wala si Sergeant, ma'am. Ulo. Pupunta kayo dyan, ma'am, kasi nag-enter din yun, ma'am, eh. Basta tanungin mo lang, ma'am, tapos magaling yung mag-interview. Sige. That's me. Yes. I was already shown in a world premiere in 2014. And that is my story. I already had repatriated 32 Japanese soldiers to Japan.
Gusto po namin malaman. My father is the last one standing to the left. This one? Yes. Taken 1947. Look at Last one 5 o'clock. standing. It was Ilan taon already na yun? featured in the Jessica Soho show. And Jessica Soho told everybody find the ghost together with them. How about this one po? That's the ghost. Oh my God. Yes. Ito yun. Below. Japanese. Uy, may ipin pa. Oo. Hindi po kayo nahihirapan? Ano? Like, yung matutulog kayo, maaalala niyo yung mga... Parang Yung World War. Paramdam lang sila sa Meron pa akin paramdam dito. on the very first night that I bring them home. Pero ngayon, wala na. They are happy to be here among their comrades and among their things. When they are in the jungle, in the battlefield, they are all alone. Wala silang kasama. Now they are lying together. There's still 7 on each box. 1 Japanese soldier. ang World War II po is Ano? 1940. Ha? Ano pong year ang World War II? Soldiers from the Second World War. Kaya yung mga ulo, I mean, mga year po. basag, binubomba sila, minamachine gun. What year po? What year? 1945. 1945. And the mountains here got the title of the last stand of the Japanese, the last battlefield for the Second World War. The formal surrender of the Japanese Emperor was on September 2, 1945. September And the Japanese here, they continued fighting for 20 more days. And they surrendered September 22. 24 na tayo ngayon. Kaya 79 years ago. Oh, Is that real? you guess. Hap apam. Hap chipsu. Oh. So, na-witness niyo po yung mga comfort woman, ganyan. Ano? Yung mga... Ang comfort women, if you become a comfort woman, you have to stay in the red light district, and when the soldiers get a pass, they go to the red light district to get your services. And if you're a comfort woman, you have to serve 30 to 35 Japanese soldiers in a day. Oh? Grabe naman. If you're just raped by 5 to 10 Japanese soldiers, you're just on the wrong time, on the wrong place. Because a comfort woman serves 30 to 35 Japanese soldiers in a day. Grabe naman, aray. You just wash and you just lie down. Wash again and lie down. And the Japanese soldiers had small penis. Pero meron akong question. Who was the first civil engineer in the Bible? Who? Eve. Huh? Eve? May mas nauna pa kay Noah. Si Eve. Oo nga po. Siya ang unang Why? nakapagpatayo. Ay, visit. Ano ba yan? Sino tayo? Umorder lang ako ng drinks. Kesa magbayad ako ng entrance fee. Ito, meron pang kasamang drinks. Sarap. Refreshing. And now we're here at Tierra Alta. 70 pesos ang entrance fee, but in my case, hindi na ako nagbayad ng 70 pesos since bumili ako sa cafe nila. You can avail food and drinks para exempted na kayo sa entrance fee. Mango Ranch. Guys,
sobrang init. Parang mas nasunog ako dito kaysa sa Sikihor. Pero sobrang ganda. Look. Upo ka dyan. Upo? Aura ka lang dyan. Isa pa yun, tingin ka naman doon. Yan, ganyan. Tiis ganda talaga, girl. Merong ganda dito. Merong tatayuin na water park. Ano pa siya ginagawa? And now we are here at Sulphur Vent, locally known as Mag-Aso Steam Vents. Medyo mabaho yung amoy. Parang amoy itlog na bulok. Ayan. Nagtry ako na magpa-picture dun sa taas. So, umakyat ako. Medyo struggle lang. So, mag-ingat kayo para hindi kayo mahulog. Dahil baka hulugan nyo yung sa vent mismo. Mainit dun. Tapos, tinry ko rin na tumayo. Kaso, hindi talaga kaya. Nakakalula. Dahil mataas siya. So, mag-ingat na lang kayo pag aakit kayo dito sa barrier. Dito naman tayo sa Pulang Bato Falls. Sobrang ganda dito. Ang dami palang hidden gems talaga sa Dumaguete. And ang lamig din ng tubig. So, hindi ako naligo dito. Nag-picture lang ako. Sa next place na lang ako maliligo. Yung sa hot spring. And ang ganda ng mga picture ko dito. Sobrang galing kumuha ni Kuya John Mark. And tuturuan niya kayo kung ano yung mga posing na perfect para dito. Yung init ng tubig is 37.5 to 39.5 degrees Celsius. And then, masarap pagpabagsak dun sa mismong pinaglabasan ng water kasi parang ang minamassage. And then, may makukuha kang benefits dun. Alam mo anong benefits makukuha mo dun? Hindi mo alam? SS tsaka pag-ibig. Hindi, joke lang. Di ba may sabon na sulfur soap? Ayun, gamot yun sa mga extreme diseases. Oh, Red Rock. In English lang. Ito po lang bato. Falls naman Red Rock. Yun naman hot spring daw. Dito tayo ngayon sa Red Rock. Dito tayo sa Red Rock hot spring. This is a natural geothermal hot spring located in Valencia. They have 2 pools filled with naturally heated spring water, and the water temperature ranges from 37.5 to 39.5 degrees Celsius, perfect for relaxing tired muscles. And take note, magsuot kayo ng dark colored clothes kasi magmamansya. Yung hiniram ko na skirt dito, nagkulay kalawang. So, ayun. Hindi na naalis. Hello everyone! And nandito tayo ngayon sa Forest Camp. Ito yung isa sa ito yung isa sa pinakamagandang spot na mag-beach for us in Instagrammable. 200 pesos yung entrance fee. Kaya sulitin natin yung 200 kasi medyo mahal. 200 pesos. Ang ganda dito, guys. Malilim. Hindi siya mainit. Kasi puro puno and mga halaman. Narinig yan. Meron pang huni ng ibon. Ganda. Konti lang babarahin.
Ang lamig ng tubig. So, tiis ganda talaga sa pagpipicture dito. Pero worth it naman kasi ang ganda ng mga pictures. You can check my Instagram para sa mga photo results. Well done sa forest camp. Nakuha na namin yung goal. Mga magandang picture. So messy. Magkabalit na ako. Ang ganda ng mga kuha ni Kuya. Ayan, excited na siya mag-post. Ayan, namdan na. Nakapagbihis na ako. Grabe si Kuya, busy. Oo. Sana all real time nagpo-post, diba? Ako kasi, pag naisipan ko lang, dun pa lang magpo-post kasi nakaka-overwhelm mag-post. Kasi ang daming magaganda, diba? So, ayun. Matagal bago mag-post. Or, hindi na nagpo-post. Maisipan na lang. Ang dami kong pictures na hindi ko pa na-upload. Ewan ko ba, pag tinitingnan ko siya, gusto ko mag-post, pero ma-overwhelm ka kasi ang dami, tapos hindi mo alam ano na yung pipiliin mo doon. Ang ending, hindi ka na nagpo-post. So, yun. Wait nyo na lang pag sinipag akong mag-post, okay? Pauwi na kami, and yung last spot is yung signage ng Valencia. Parang ganyan, yun lang naman. Then, ayun na, tapos na yung tour, and that's it for today. Kunyari, bye, thank you so much. Kuya John Mark, bye. After ng tour, hinatid na ako ni Kuya Jan Mark sa accommodation ko dito sa Mad Monkey Hostel. And you have free drinks. It's either juice or monkey punch, monkey punch sa cocktail. It's you can play it at the bar. Nice, welcome din. Nag-book ako via Agoda and yung pinili ko is yung pang babae, yung puro girls lang yung sa room, and 500 plus lang yung binayaran ko. And may free breakfast pa to. And nagbigay pa sila ng coupon for free drinks. It's either juice or cocktail yung piliin mo. And then para may magawa ako for tonight, nag-aya ako ng mga hostel mates ko na kumain sa labas. And mag-bonding na din since lahat kami solo traveler. Welcome to Dumaguete! Dito kami ngayon sa Boulevard. Hinit kami ng food. Ikaw si Jen and Christine. Mga ako hostel mate kasi Mad Monkey. Salt ka. Ano? Hanap kami ng food bago kami party mamaya. Kaya po ng apam. Apam, pwede din! Baka naman! Baka naman po. Sorry. Hindi mamatay mapo. Ay, oo, tinangin ng baboy. Pila na ako. Ihaw-ihaw kami muna ngayon. Of our For tonight, male model here. the Come here. barbecue. Ihaw-ihaw. All right, and yes, John put on, diba? Yung black. We also have white. Now this one here, well, what we just with that tribe has their own distinct. Ang saya pa namin dito kumakain kaso biglang umulan so sumilong muna kami and then after that pumunta na kami sa Why Not Bar. Umorder lang kami ng cocktail drinks and meron kasi sila dito ang karaoke room. So doon kami pumunta para kumanta and then dito na kami nag-enjoy, hindi na kami lumabas since wala rin namang mga tao. Sinolo namin tong room kahit yung iba gustong kumanta, umaalis na lang. And this is my day 5 here in Dumaguete. Nag-breakfast muna ako sa Mad Monkey Hostel, yung free nila na breakfast. And then after that, nag-book na ako ng Grab Trike going to San Rival para bumili ng pasalubong yung Silvanas. And then after that, nag-book uli ako ng Grab Trike going to Dumaguete Airport. And ito na naman tayo, yung saddest part ng pagta-travel is yung pauwi, back to reality na. Thank you so much kung umabot man kayo dito sa dulo ng video and I hope nag-enjoy kayo sa aking Sikihor Dumaguete vlog. If you want the complete itinerary details, check the link description below. See you again! Bye!